Kaya pa. 5:30 AM nung nakaramdam na ako ng sunod-sunod na sakit. Kaya nagpadala agad ako doon. Sa paanak ka naman ako. At kinakausap na ni Marvin si baby. Sana huwag bahirapan si mama sa kanyang paglabas. Sobrang blessed ko kasi nandiyan si Marvin nandiyan. Kasama ko siya sa lahat ng hirap. 5 cm na ako niyan, so sobrang sakit. Every 3 to 4 minutes, talagang sumasakit na siya. Kaya halos mabali na yung pinaglalagyan ng dextrose. Sobrang sakit. Pinaglakad-lakad muna din ako ng aking midwife na para daw mas bumaba pa si baby. Sobrang sakit, sobra. Halos parang binabalian ka ng katawan. Nagdadasal ko na lang na matatapos din naman lahat ng sakit at may magbubunga talagang napakaganda. Lahat ng paghihirap ko ng oras na yan. Yan, tuwing nagko-contract siya, nag-stop ako dahil sobrang sakit. 3 to 4 minutes nararamdaman ko yung sakit. Sobrang sakit talaga, kaya napapaupo ko para at least malesen, inhale, exhale. Grabe hirap ng mga nanay. Kaya sa mga mister dyan, huwag kayong anak ng anak lang. Napakahirap, nasa huway yung isang paa ng mga nanay kapag nanganganak. Kaya pa. Pasakit na siya ng pasakit kasi 9 cm na siya. Kaya sobrang sakit na. Kaya hinihimas-himas na ni Marvin yung likod ko. In-advise din ng midwife na magganyan daw ako para at least mas open siya since malapit na ako. Checking na lang heart rate ni baby. Sobrang sakit na kaya nakiusap ako na pwede na ba akong mag-push. Kaya mas pinili rin namin sa lying-in kasi alam ko makakasama ko si Marvin sa panganganak ko kasi alam ko pwede. Pero sobrang thank God kasi kasama ko siya sa mga panahong ito sa sobrang sakit at hirap na hindi magagawa sa mga ospital kasi bawal. Sa ilang buwan ng paghihirap ko kasama ko si Marvin at ang aming midwife. Maraming salamat po sa pag-aasikaso at pag-aalaga po sa amin. Sobrang very recommended po itong lying-in na to. Kaya sa mga anak dyan at buntis, sa mga second baby nyo, maganda. Very recommended po itong lying-in na to. Hindi po talaga kayo magsisisi kapag dito po kayo nanganak.